Meron na namang paparating na bagyo, and ito si Typhoon Nika or Future Typhoon Nika. Malapit na siya dito sa Luzon and mukhang babagyuhin na naman kami kasi diretso yung path niya towards dito sa amin. Kaya nakakatakot, no? Ano kaya ang mangyayari? And yes, signal number 1 na kami dito. It means paparating na ang Typhoon Nika. Kung makikita nyo, the latest updates ng Pag-asa wherein yung naka-shades ng blue is signal number 1 and yung naka-shades ng yellow ay signal number 2. Kaya mag-ingat tayong lahat. Sa ngayon, walang ulap. So, the weather is sunny today, pero in just a few days, baka magiging makulimlim kasi dito yung direct path ng bagyong si Nika. Kaya mag-enjoy kayo ngayon kasi habang wala pang weather disturbance kasi baka babagyuhin na naman tayo ulit. Alam nyo ba na merong 3 weather system ngayon dito sa Western Pacific including the Philippines? So, kung makikita natin, 3 weather system. So, ito yung dumaan, si Typhoon Marce, ayan, or Yongxin, correct me if I'm wrong. And then ngayon naman, meron si Nika. So, ayan guys, so. And Nika ay parang ine-expect natin na magiging typhoon siya before siya magla-landfall. And dadaan siya sa amin, guys. So, dadaan talaga siya. Siguro papasok siya sa Isabela or Aurora, tapos dadaan siya sa Nueva Vizcaya or Nueva Ecija, and then mag-cross siya sa Benguet, and then La Union. So, mag-ingat-ingat tayo, and then hindi pa siya tapos. Meron pang isa. So, dito, ayan o, siguro magde-develop ito into low pressure and then eventually baka magiging weather disturbance na naman. Kaya kung inaakala nyo tapos na ang typhoon season, hindi pa kasi ngayon na sila nagtotodo-todo oh. Ayon sa Pag-asa, ito yung forecast track ng bagyong si Nika. So, as of now, bale 2 AM kasi updated ito eh. So, I'm sure may bagong update ngayon. And then, inaasahan na 2 PM mamaya, magiging typhoon status na siya. Tapos, 2 AM, ayan o, 2 AM, hindi ko alam kung mas lalakas pa siya. So, definitely magiging typhoon muna siya bago siya sasabak dito sa landmass. And direct ang tatamaan dito sa atin, sa Northern Luzon. So, ayan yung forecast track niya. And then, kung makikita nyo, meron ng signal. So, signal number 2 na dito sa may parang southeast ng Isabela, tapos northern tip of Aurora, yung northern part ng Aurora. Tapos, the rest, it's signal number 1 na halos eastern portion ng Luzon hanggang sa Bicol region, signal number 1 na. So, aasahan natin na magkakaroon ng signal dito sa amin, baka siguro mamayang hapon. And eto na nga, yung expected location, yung track and intensity forecast ng bagyo. So, mukhang dadaan siya sa vicinity ng Isabela, tapos baka pwede siyang dumaan sa Cordillera and then lalabas siya sa Ilocos. So, Ilocos Sur or Ilocos Norte. So, mag-ingat po tayong lahat ha. Panahon na para maglabatiba. So, kailangan ko talagang maglabatiba kasi nga magiging maulan after a few days from now. So, eto na nga yung aking ilalabatiba. Mas maganda kasi sa akin yung hand washing kasi mas mabilis siyang gawin kaysa sa washing machine. So, nag-start ako from 9:10, natapos ako ng 9:30. So, 20 minutes akong naglaba. So, eto na nga, isasampay ko na yung aking nilabhan. So, i-take advantage ko to kasi kitang-kita nyo nga naman, clear yung sky. Pero after a few days, ayan, makikita nyo na yung buhos ng ulan at magiging stormy weather siya dahil sa Typhoon Niki. So, habang nasa malayo pa at clear pa yung weather, maglaba muna tayo. So, eto na nga, katatapos ko na maglabatiba. So, ngayon, nagiging partly cloudy na lang siya. Hindi ko alam mamaya kung magiging makulimlim, pero yes, i-take advantage natin itong init ng araw o diba halos walang ulap except yung sa may party dyan lang ng konti. So diba ang ganda, ang saya at very sunny weather today. A few moments later. Grabe no, nag-change agad yung weather. So from sunny weather, naging cloudy na siya. Kaya bantayan ko yung sampayan ko kasi baka uulan any moment mamaya.
At ayun na nga, signal number 1 na dito sa amin sa Benguet. So, di ba? Kanina, very sunny weather. Tapos ngayon, signal number 1 na sa amin dito. So, according yan sa Pag-asa. So, kung makikita nyo dito sa Pag-asa, color blue na. So, ibig sabihin, ayan, dito na nga talaga yung bagyo, no? So, buti na lang nakapagpalaba ako, naglabatiba ako para at least hindi na maiipon yung mga additional na damit ko during sa kasagsagan ng Typhoon Nika. And, ayan, kung mapapansin nyo yung forecast track, talagang didiretso talaga siya dito. Kaya doble ingat kung kailangan talaga na mag-charge kayo. Tapos kung ano yung kailangan yung bilhin nyo na kasi baka any moment mamayang gabi o kaya bukas masungit na talaga yung panahon. Kaya buti na lang nakapaglabatiba ako. So yan yung according sa latest update ng Pag-asa as of ngayong mag-aalas 12. So probably 11 AM nila in-update to. Pero ayan. So, ingat po tayong lahat. Kaya hanggang dito na lang ulit. Follow nyo na lang ako sa ating Instagram and other social media accounts. So, thank you and always na mag-ingat and be updated lalo na sa mga updates ng Pag-asa sa kanilang Facebook page. Okay, so thank you and have a nice day.